Aniya na ang mga dagkong balita sa One Mindanao karong Lunes. Pulis samdan human dunay libusikad nga granada sa usa ka PNP outpost sa Isabela City, Basilan. Rider nga gingong nalambigit sa drag race sa National Highway sa Cagayan de Oro City, patay human nabangga sa taxi. Managlahing COMELEC offices sa Mindanao gidagsa sa ulahing adlaw sa voter registration alang sa 2025 midterm elections. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Midag sa mga boat magparehistro sa managlahing COMELEC offices sa Mindanao alang sa deadline sa voter registration sa 2025 midterm elections karong adlaw. Atong sayro na ang sitwasyon sa COMELEC Davao pinaagi sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, itandi sa milabayng mga voter registration, diliing ana kadaghan ang miadto o miapa sa ulahing adlaw sa pagparehistro dinhi sa Davao City. Apan, pipila ka mga COMELEC offices sa Mindanao gidagsa. Alas 9 sa buntag kaganiha, ing-ani pa lang kagamay ang ihap sa mga buot magparehistro alang sa 2025 midterm election dinhi sa COMELEC Davao sa Magsaysay Park sa Davao City para sa mga taga 3rd District. Ang inahan nga si Regine, nga gikan pa sa Kalinan, Davao City. Giuban na lang ang iyang baby aron makaapas uring adlaw sa pagparehistro. Wala jud magbantay sir, dala-dalaon jud siya. Dugay magud ko wala nakabuto so bali na-deactivate ako ang sir, so magpa-reactivate ko balik. Ang 18 anyos nga si Angel gikan Tamayong, karon lang nakaygayon nga makaparehistro sa COMELEC. Nagsayo pod kay mo putong gingon sa mo so mo to. Nakasayo po ta kayo. Wala ko kayo tao pagkabuntag. Nadala tara usab ang pagpatransfer sa 76 anyos na si Lola Celestina. Human niini na matikdan nga dapat sa District 1 kini magproseso imbes nga sa District 3. Gikan ko mental, ang akong ID is mental. Dito ko nagboto. Nya kay naa naman ko sa Catalonan Grande, ibalhin ako sa Catalonan Grande ko magboto. Samtang, dunay gianda mga pamahaw ang LGU alang sa mga magparehistro. Sumana sa election officer sa District 3. Doon na yung mga lakang aron masiguro nga makaparehistro ang mga individual, magikan pa sa mga lagyong lugar. Tanan hanggang kaya naming puntahan na barangay adtuan namo. And then sa last month namin, niadto mig malls na malapit sa kanila. Sa datos sa Commission on Election 11, as of September 28, 2024, ana-ana sa 126,738 ang nakaparehistro sa tulo ka distrito sa Davao City. Sa General Santos City, sayo pa lang sa buntag, taas na ang linya alang sa ulahing adlaw sa voter registration. Apan wala kinitagda sa ubang residente, basta makaparehistro lang. Tas kaayo uy. Kung hindi ta makaregister, hindi ta makabuto. Sumala sa COMELEC General Santos City, wala na extension ang maong voter registration nga taman ra alas 5 sa hapon. Definitely wala po tayong extension because sobrang haba po na binigay for the para sa mga taong bayan na magparehistro. Imagine February 12 and then September 3. Parang on top of that, meron pa kaming Saturdays and holidays. So wala na po talagang extension. Sumala sa COMELEC, kapin 353,000 na ang ihap sa mga nakaparehistro sa Gensan as of July 15 ning tuiga. Dagsasab ang mga Cagayanon nga buot magparehistro sa Cagayan de Oro City. Gani siyo pa lang sa buntag kaganina, halos puno na ang mga lingkuranan nga ilang giandam sulod sa activity area ni Ining Mall. Ang voter applicant si Teresa Sulmayor, karon pa lang kuno nakhigayon tungod sa iyang kabusy sa iyang trabaho. Namangod mi sa market goods sa Cogon Public Market na maligya niya. Mi tindira karon pa nito nga. Karon pa siya ni duty. Karon ni habol na lang ka. Oo, karon na lang ni habol ko. Taas ito linya karon. Taas gyud. Sige lang. Agwan tahon. Wala na extension na to kay mo man natong resolution. Aside from registration, naa pa daghang kayong mga preparation sa COMELEC. Sara, 4:50 PM ulahing midawat og registrants ang COMELEC Davao dinhi sa Magsaysay Park sa Davao City karong hapon no. Ug sa karon kung atong makita wala na kitay makita ng mga misulay ug apas aron magparehistro dinhi sa COMELEC office. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana. Sa
Sa laing balita, samdan ang usa ka pulis humandunay mibusikad nga granada sa usa ka PNP outpost sa Isabela City, Basilan. Mao kini ang aktual nga pagbusikad sa usa ka Community Police Assistance Center o Police Outpost sa Barangay Sunrise, Isabela City, Basilan nga nakuhaan sa CCTV sa lugar bandang alas 9:45 Domingo sa gabi. Gikumpirma sa Police Regional Office 9 nga dunay usa ka patrolman 15 personay sa Regional Mobile Force Battalion 9 nga naka-assign sa mong lugar ang samdan human nakaangkon og samad sa wala nga abaga atol sa pagbusikad. Giling kining gidala sa ospital aron mapatambalan. Hinuon anaa kini sa luwas nga kahimtang. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, usa ka hand grenade ang gigamit sa pagpabusikad sa mong outpost. Ginasuta pa sa otoridad kung kinsa mga sospek nga naghimo niini lakip ang motibo sa maong krimen. Sa ngayon po, under investigation itong kaso na ito, sir. Yung lang sa SOCA natin is allegedly ang gamit po nito is fragmentation hand grenade. Yun pa lang po yung nakuha natin. All the rest is under investigation pa po ng PNP at saka AFP na nasa area. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. Patay ang usa ka motor rider nga giingong nalambigit sa drug racing sa Cagayan de Oro City. Human aksidenteng mabangga sa usa ka taxi. Apan wala pa makumpirma sa kapulisan kung tungod ba sa drug racing ang hinungdan sa insidente. Ano ang report? Ilabihan ang emosyon sa usa sa mga banay sa usa ka lalaki sa nahitabong aksidente tali motor og taxi sa CM Recto Avenue, Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Ang biktima, usa ka 22 anyos nga motor rider, samtang usa ka 67 anyos nga lalaki ang driver sa taxi. Sigon sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cagayan de Oro City Police, nga nahitabo ang aksidente pasado alas 2 sa kadlawon ni adtong Sabado. Matud pa, gikan sa esting bahin ang taxi, samtang ana sa pikas lane ang motorsiklo. Miliko matud pa, pawala ang taxi para mosulod sa usa ka gasolinahan og didto na siya nakurat, human nakadungog og buto sa likod nga bahin sa iyang sakyanan. Ang iyang testimony sa atong pagpangutana, matud pa niya nga wala kuno siya nakita. So sa diyang pag-cross na niya, kalit doon na ni motor. Gani diyang na-recover sa PNP ang motor unit nga gigamit sa biktima. Tataw gyud ang danyos nga naangkon niini. Wala gilayon nakuha sa otoridad ang motor. Human gitago kini sa tag-iya nga kauban rasab sa biktima. Bigawasab ang mga storya nga nalambigit matud pa sa drug racing ang biktima. Rason nga na-aksidente. Apan sumala sa PNP, daghanay ng retire nga mga PNP diri sa Cagayan de Oro. Wala pa pod na tao, wala pa sila na police pod na nag-ingon na nga naa nagi-drug race daan pa sa una diha. So katong hitabo wala man say mo stand nga mo istorya sa ako nga sir nag-drug race na sila. Wala man, so dili na ko makumpirma. Gikustorya una sa PNP ang driver sa mong taxi unit, samtang ginahulat pa kung magpasaka og kaso ang banay sa biktima. Atong mga pahimangno kanunay gyud magamping aron maiwasan ang ato ang makalasan og kinabuhi. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Nabulabog ang mga estudyante og magtutudlo sa usa ka tuluhaan sa Tukuran, Zamboanga del Sur dihang nag-emergency landing ang helicopter sa Philippine Air Force sa Oval sa tuluhaan. Nag-iyahay og panagan kining mga estudyante og magtutudlo sa Tukuran Central Elementary School dihang miagi ang helicopter sa Philippine Air Force aron mo landing sa Oval sa tuluhaan niadtong Biyernes sa hapon. Gani daw gisayaw ang mga punuan sa tuluhaan sa hangin dala sa rotor blades sa maong helicopter. Sumala sa tuluhaan, nagpahigayon og opening ceremony alang sa Boys and Girl Scouts Camporal ang mga estudyante dihang nahitabo ang insidente. Hinuon luwas nga nakalanding ang maong helicopter. Sumala sa 1st Infantry Tabak Division sa Philippine Army, gikan sa Pulacan, Zamboanga del Sur ang maong Black Hawk helicopter
nga iya sa Philippine Air Force ug dunay ihatod nga pasahero sa Cotabato City. Apan tungod sa daot nga panahon ug pag-ubos sa visibility, nagdesisyon ang piloto nga mag-emergency landing sa luwas nga lugar nga mao ang oval sa Tulungaan. Hinuon walay nasamdan sa insidente ug nagpadayon ra sa pagbiyahe padulong sa Cotabato City. Nangayo na sila og pagsabot ngadto sa Tulungaan tungod sa hitabo. Liyo sa mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Davao Region kaganinang buntag, nagpabiling normal ang biyahe sa mga sakayan sa riyon sumala sa Philippine Coast Guard. Sa pahayag nga gipagawa sa Philippine Coast Guard, walay gideklarang kanselasyon sa biyahe sa unom ka mga Coast Guard station sa Davao Region. Gani nagpabiling hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod sa kadagatan. Sumala sa Pag-asa, walay epekto sa riyon ang bagyong Julian nga nasinati sa Luzon. Apan dunay panalagsang pagdag-um sa kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagdalugdog sa riyon dala sa localized thunderstorms. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Posibleng mas mukusog pa ang bagyong Julian samtang anaa pa sa Philippine Area of Responsibility karong hapon o gabi ug mahimong super typhoon. Base sa 2 PM bulletin sa Pag-asa, ulay kining nasiplatan sa coastal waters sa Sabtang Island, Batanes. Doon na kini gikusgon sa hangin nga 175 kilometers per hour ug unos nga moabot sa 240 kilometers per hour. Posibleng karong hapon o gabi mahimo na kining super typhoon. Tungod diini, signal number 4 sa Batanes, signal number 3 sa Babuyan Islands ug signal number 2 sa mainland Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte, northern ug central portion sa Ilocos Sur. Sa latest forecast track sa Pag-asa, posibleng maglihok kini pa west-northwest, una mag-recurve ugma. Sa Miyerkules, mugawas kini sa par kadali ug mosulod balik ug motumbok sa Taiwan. Posibleng sa Huwebes pa kini mugawas sa par. Hinoon, dili apektado sa mong bagyo ang Mindanao. Localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa isla. Base sa datos sa Metro Weather, dunay pag-ulan sa pipila ka bahin sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region ug Suksargen. Busa mahimong alerto gyapon sa pagbaha o landslide. Human gitugutan ang pagbaligya og tahong sa Bangkerohan Public Market sa Davao City sulod sa pipila ka adlaw. Subling gibawal kini karon tungod sa padayong bahad sa red tide toxins. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao karong adlaw sa Bangkerohan Public Market, tulo na kaadlaw nga walay baligya nga tahong ug nasayran nga gibawalan na sab ang pagpamaligya niini sa maong palengke. Kay nung duman nga Setyembre 21, mibalik na ang pagpamaligya og tahong sa maong palengke. Apan niadtong September 27, dunay miabot nga tahong gikan sa Villarreal, Samar. Apan walay gipakanaog nga sako sa Bangkerohan Public Market tungod wala na sab gitugot ang pagpamaligya niini. Kiniuman nga sa ulahing Shellfish Bulletin number 24 niadtong adlaw sab, nagpabiling positibo sa paralytic shellfish poison kun toxic red tide ang mga shellfish gikan sa Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur, coastal waters sa Daram Island, Zumaraga Island, Irong-Irong Bay, Cambatutay Bay sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Carigara Bay sa Leyte ug coastal waters sa Tungawan sa Zamboanga, Sibugay, ug Maqueda Bay sa Samar, lakip ang Lianga Bay sa Surigao del Sur. Mga kapuso, patubil na karon palang daan kay subling muusbaw ang presyo sa mga produktong petrolyo ugma unang adlaw sa Oktubre. Sugaton ug pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ang bulan sa Oktubre dihang ipatuman ang usbaw sa kada litro sa gasolina, diesel ug kerosene sugod ugmang adlaw. Sa ikaduhang sagunsong semana, musaka ang presyo sa gasolina nga anaa sa 45 centavos kada litro. 90 centavos kada litro ang usbaw sa presyo sa diesel, samtang 30 centavos ang isaka sa kada litro sa kerosene. Sumala sa Department of Energy, kini tungod sa pagtaas sa tensyon sa Middle East, paglihok sa ekonomiya sa China ug ang pag-ubos sa inventory sa krudo sa Estados Unidos. Gipasigarbo sa mga Mindanaoan artist ang ilang nagkariyang obra atol sa Mindanao Art Fair 2024 sa Davao City.
Atong silipon sa report ni Kent Abrigana. Gikan sa mga oil painting, watercolor painting, sketch, ug bisan mga artwork nga gama sa dahon. Gibida sa mga Mindanaoan artist ang ilang mga obra sa gipaygayon nga Mindanao Art Fair 2024 sa usa ka mall sa Lanang, Davao City. Ang mall goer nga si Adelfa napawaw sa art exhibit. Nindot kayo ang mga art nga nakita nako karon diri wala ko damha nga pati mga dahon pwede di ay ta maghimo og ang kahimo og kanang ang art. Gawa sa mga display nga artwork, doon na say live sketch sa mga buot nga isketch ang ilang hulagway on the spot, sulod lang sa 20 minutes sama ni Zenny. Unsa ka ang iyang maingon? Ay, okay kaayo do. Ilami kay kuhang-kuhang yun. Sumala sa sketch artist gikan Cagayan de Oro City nga si Rolly, na kung tabang matod pa ang maong exhibit aron mabida og mapakita ang ilang talento. Kung sa balay mo di mo ma-expose ang mga artwork. So, dako gikan ni siya ang tabang. Salamat kid kay mi ani. Ang visual artist usab nga si Roy Espinosa, gibida ang iyang mga watercolor painting sa maong art fair. Matod niya, importante nga suportahan sa mga ginikanan kung adunay passion sa art ang ilang mga anak. Hayaan lang natin at suportahan pa natin kasi art is talagang ito yung magiging parang sa culture, no? May preserve natin yung culture ng Philippine art din. Tumong sa Mindanao Art 2024 nga mapakita sa tibuok kalibutan nga bisan sa kalisod ug sa mga hagit nga ginakatubang sa mga Mindanaoan artist. Dili kini babag aron mapakita ang creativity sa usa ka Mindanaoan artist. Mulungtad ang maong art fair hangtod sa October 6, 2024. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana, 1 Mindanao. Usa ka patayng lawas sa lalaki ang nakulutan sa Bansalan sa Davao del Sur. Sa investigasyon sa Bansalan Police, nakadawat sila og report nga dunay usa ka patayng lawas nga gilubong duol sa usa ka balay sa sitio Gagpang, Barangay Alegre sa Bansalan, Davao del Sur, Huwebes sa gabi. Sumala sa saksi, Miyerkules sa hapon diyang nakadungog matud pa siya og mga buto sa pusil sa maong lugar. Giila ang nakulutan nga usa ka lalaking taga Digos City. 3 ka basiyo sa kalibre 45 nga pusil ang na-recover sa kapulisan sa crime scene. Padayon pang ginaila ang sospek ug motibo sa krimen. 5 na ang daog sa Mapua Cardinals. Sumanapildi ang JRU Heavy Bombers sa NCAA Season 100 kagahapon. Samtang misa kasab sa team standings ang EAC Generals nga gipildi ang host school nga LPU Pirates. Way gisaya nga oras ang Mapua Cardinals ug gipildi ang JRU Heavy Bombers sa score nga 88-81. Nagpaulan gayud og punto si Clint S. Camis nga dunay 19 points, 6 rebounds ug 2 assists. Samtang nahimong kulbahinam ang dula sa EAC Generals batok host school karong Centennial season nga LPU Pirates nga duha lang ang lamang dihang midaog sa score nga 90-88. Nanigurado gayud og punto si King Gurtiza nga dunay 21 points, 5 rebounds ug 5 assists. Human ang duha ka dula, ana-ana sa 5 ang daog sa Mapua Cardinals uban sa Benil Blazers nga nanguna sa team standings. 5 sabang daog sa Letra Knights, samtang 4 na ang daog sa Perpetual Altas ug tig-tulo ang daog sa San Beda Red Lions, EAC Generals ug LPU Pirates ug tig-2 ang daog sa JRU Heavy Bombers, Arellano Chiefs ug San Sebastian Golden Stags. Parang tutukan ng mga dula sa NCAA Season 100 kung asa ugma October 1. Magsangka ang San Sebastian Golden Stags versus Benil Blazers sa alas 12 sa udto nga makita sa Heart of Asia. Ug Letra Knights versus San Beda Red Lions sa 2:30 sa hapon ug makita sa GTV ug Heart of Asia. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nangandam na ang COMELEC ug kapulisan sa pagsugod sa filing sa Certificate of Candidacy ugma. Doon na say pahinumdum ang COMELEC sa mga mag-file og COC ug buot mo kandidato. Ani ang report. Sa miaging panahon sa eleksyon, daw piyesta ang pag-file sa Certificate of Candidacy o COC. Sumala sa COMELEC kung mahitabo daw kini sa COC filing nga magsugod na ugma alang sa 2025 midterm elections, dili pa kuno kini makonsiderang premature campaigning. Merong ati-atihan, merong mga nakakatisad na mga piyesta, carnival, circus, atmosphere.
Asahan na po natin yan sapagkat kanya-kanyang strategy. Pwedeng in person o pinaagi sa authorized representative ang COC filing. Gipaklaro sa COMELEC, dili pa opisyal nga kandidato, kundi aspirant ang tawag sa mga mag-file o COC. Sila daw po ay kandidato lang sa unang araw ng campaign period. Dili sabtugutan ang substitution sa mga aspirant humanang semana sa pag-file og COC. After October 8, we will no longer accept withdrawals with substitutions. Kahit na anong reason pa ng withdrawal, except death or disqualification. Sa party list, tugutan sa COMELEC Unbank nga mailisan og hangtod na pulo ka pangalan ang mga nominee. Alang sa midterm election sa May 12, 2025, dunay 18,280 national ug local positions. Lakip ang 12 senators, 254 district representatives ug 63 party list representatives. Sa unang higayon, dunay botohan alang sa 25 members of parliament ug 40 representatives sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon ang schedule sa COC filing sugod October 1 to 8. Sa Nobyembre ang filing sa COC sa BARM. Gani sumala sa COMELEC ug PNP, andam na sila sa filing of COC. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Ugmang adlaw na magsugod ang filing of Certificate of Candidacy alang sa mga buot magpapili sa 2025 midterm elections. Gani gipangandaman na kini sa COMELEC, lakip kapulisan sa Mindanao. Ang detalye sa report ni Kent Abrigana. Andam na ang COMELEC Davao alang sa pagsugod sa filing of Certificate of Candidacy sugod October 1 hangtod sa October 8. Sa District 1 and 2 COMELEC Office sa Magsaysay Park, isumite ang COC sa tanang mudaganay pagkakonsehal sa Davao City. Samtang ang District 3 COMELEC Office sub ang mudawat sa COC sa mga mudaganay pagka-congressman, mayor o vice mayor sa Dakbayan. Samtang, gilibot na sab sa Public Safety and Security Office ang Magsaysay Park alang sa deployment sa ilang security personnel. Ako gitanaw ang area para ugma dili namin maglisod pag deploy ka to ang mga security personnel o may nakita kita dito nga dapat maligyan dayon ka ato ang mga senro, no, may mga tubig dito nakabara, so mao to mga part ng inspection nato and preparation. Plansyado rasab ang security plan sa Police Regional Office 11 alang sa filing of COC ugma. Pero as to the list, kung nabatay areas of concern, ginari-assess pa sa security forces, dili pa nato mahatag ang detail. Pero so far, sa assessment nato up to today, there has been no any incident na related sa election. Samtang, sumala sa COMELEC Region 10, andam na sab ang tanang COMELEC offices sa Region 10 alang sa pagdawat sa mga Certificate of Candidacy. All you have to do is to follow, read the resolution and to follow what is written in the resolution. Simple ramang kayo na ang trabaho sa atong mga election officers. All you have to do is to accept, to check the forms kung kumpleto ba, then accept the COC once they file. Kauban si Melco Minares og Makoy Sempron sa kamera. Kent Abrigana, 1 Mindanao. Giawag sa Ancillary Services Unit sa Davao City ang mga barangay nga magmugna og kaugalingong drainage team nga mo'y mangunay sa paglimpyo sa mga baradong drainage aron malikay sa pagbaha ang barangay. Ano ang report ni John D. Esteban? Nag-unang hinungdan sa pagbaha sa Davao City mao ang mga baradong drainage, labi na kung kusog kaayo ug dugay ang bunok sa ulan. Gani sa nakalabing semana 7 ka barangay ang gibaha. Nakita nga barado ang drainage tungod sa mga basura ug mga lapok. Wala ta nagaundang og disilt sa mga manholes, mga drainage system nato, pero makatabang unta sa amo kung natay mga bag-o ug mga masalikan ng mga heavy equipment. Mas maayo unta daw nga mutabang ang matag barangay, labi pa nga hastang daghana sa barangay sa syudad nga anaa sa 182 barangay. It would be great if we're going to require them to for them to create their own ancillary services team sa barangay level. Sama matud pa sa ginahimo sa Barangay Dalyao, Turil District. Nakita na mo dito sa Barangay Dalyao kay Kapitan Dumugho nga
nindot kayo iyahang drainage team, naka-uniform pa, naka-hard hat, naka-boots, naka-gloves. Mas nindot pa siya sa ato ang team. Actually, tanahon. Kunya, nag-assist po sila at the same time sa road clearing operations. Butang nga angay matud pang pamarisan sa ubang barangay. Nama po sila yung mga dump trucks. So ilahan na lang, malit na lang silang mga pala, mga wheelbarrow. Kunya, katong mga tao nga dumog po og kanal, mao to yung mga ilahang ipang-hire. Kaya kasagaran din, sige lang magtambay-tambay dahil sa barangay hall. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gipahigayon ng turnover ceremony alang sa bagong acting regional director sa Police Regional Office 11 sa Davao City nga gitambungan ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. ug PNP Chief General Romel Marbil. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. I hereby assume my position as acting regional director of Police Regional Office 11 effective September 25, 2024. Formal nang milingkod isip acting regional director sa Police Regional Office 11 si Police Brigadier General Leon Victor Rosete Biyernes sa buntag. Kiniadto sa turnover ceremony sa Camp Sergeant Quintin M. Merecido, Buhangin, Davao City. Gitambungan kini ni PNP Chief General Romel Marbil ug Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. ug uban pang opisyal sa Pro 11. Nagsilbi si Rosete isip director sa Southern Police District. Nagsilbi sab kini isip kanhi director sa PNP Retirement and Benefits Administration Service. Nahimo sab kini nga Deputy Director for Administration of the PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group ug nagsilbi sab kini isip kanhi Commander sa Nueva Ecija Provincial Police Office. Hulipan niya si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Kinsa nahimong director sa Pro 11 ni adtong June 16 karong tuiga. Siya ang nanguna sa duha ka semana nga manhunt operation kang Pastor Apollo Kibuloy sulod sa KOJC compound sa Davao City na nagresulta sa pagkaaresto sa pastor nga nagkatubang og kasong trafficking, child abuse ug sexual abuse. Sa mensahe ni Torre, gibutyag niini nga wala niya ginakonsidera nga kaaway ang KOJC ug wala sab kini kasuko kanila. This has never been personal. This could just be part of the roles that we play. And I would like to believe that everything came out to the best of the times. Magsilbi na si Torre isip bagong head sa CIDG kung asa hulipan niini si Major General Leo Francisco. Giyatagan usab og medalya ng katapatan si Torre ug ang ubang opisyal sa PNP tungod sa malampuson nga implementasyon sa Oplan Technon Alpha sa KOJC compound sa Davao City sukad August 24 hangtod September 8, 2024. Mismong si Secretary Abalos ang naghatag sa medalya. Nagpasalamat si Abalos sa kontribusyon sa matag personay sa kapulisan aron madakpan si Pastor Apollo Kibuloy. Bawat isa sa inyo played a crucial role whether on the ground, in intelligence, or in logistics. It is a reminder of how powerful we are when we come together with a shared purpose. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Dugang vacation service credits alang sa mga magtutudlo gikalipay sa usa ka grupo sa maong sektor sa Davao City. Gikalipay sa grupong Alliance of Concerned Teachers Davao ang paghatag og dugang vacation service credits alang sa mga pampubliko magtutudlo nga moabot sa 30 ka adlaw. Sumala ni Reynaldo Pardillo, ang presidente sa ACT Davao, nga ang maong kamanduan o benepisyo dakong tabang alang sa mga magtutudlo kay pinaagi sa maong service credits mamahimo kini magamit sa ilang absences. Giangko ni Pardillo maglisod og avail ang mga magtutudlo sa maong service credit tungod kulang matud pa ang 15 ka adlaw. Kay namduman nga giaprobahan sa DepEd ilawom sa DepEd Order No. 13 Series of 2024 ang dugang vacation leave. Mga kapuso, 86 days na lang una ang Pasko. Mao gato mahuling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayong lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.